May tanong sa akin, Sir, may nakukulong po ba sa utang kahit nagsampa na ang lending ng small claim sa municipal circuit? Magbabayad naman po ako. Hulugan ko 3K per month. Kaso ayaw po nung lending. Gusto babayaran ko yung 19K cash. At yun daw po ang desisyon ng korte. Okay, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin ngayon, naalamin po natin, no? Yung sinasabi po na hindi na raw po pwede tanggapin yung partial kasi may desisyon na raw po yung korte. Alamin po natin yan kung may katotohanan po ba yan. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience. At syempre po, sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. Okay, so sabi nga po, no? Sir, may nakukulong po ba sa utang? Kahit nagsampa na ang lending ng small claim sa municipal circuit, magbabayad naman po ako. Hulugan ko 3K per month, kaso ayaw po nung lending. Gusto bayaran yung 19K ng cash kasi yun law po ang desisyon ng korte. Simulan po muna natin kung may nakukulong ba sa utang. Ayon po sa ating batas, no, wala pong nakukulong sa utang. Okay, pero bago ho mag-react, no, yung ating mga manonood, kasi lagi marami nagre-react ito yung sinasabi kong walang nakukulong, okay? Yan po yung nasa batas natin, nasa konstitusyon natin yan, dahil po ang utang ay usaping sibil po, kaya wala pong nakukulong dyan. Pero, okay, kung yan po ay hahaluan ng panlulokot, panlilinlang, ayan, maaari po, no, na makulong po at magmulta rin yung pong nakautang. Ito po yung halimbawa, okay? Dalawang senaryo po yan. Pagka po yung, let's say, yung panahon po ng nanghihiram pa lang siya, nagbigay na siya ng maling information, mali yung pinasa niya mga dokumento, no? Yan, pag napatunayan po sa korte yan, no? Maaari po silang makakasuhan ng estafa. Kasi niloko niya at nilinlang Kasi alam niya sa sarili niya na hindi siya makakapanghiram kung gagamitin niya yung totoo niyang identity at saka yung totoo niyang dokumento. So, pag napatunayan sa korte yun, meron huyang parusa na pagkakakulong at magmumulta pa po yan. Okay, now, kung kayo naman po ay nag-issue, no, ng cheque para po yun ang kumbaga, manner of payment nyo. At alam nyo naman na close account yun, kulang ang pondo o walang pondo, naku po. BP22 po nakakasakop doon. Ang parusa rin po doon is pagkakakulong at meron din po yung tawag dito, penalty rin po o may multa rin. No, kaya wag niyo hong gagawin 'yon. Ngayon, kung yan po lang yung usaping hindi pa lang po nakakabayad, usaping sibil po yan. So, pwede talaga silang magsampa ng kasong small claims sa small claims court. Okay, tama naman po sa municipal circuit, no, kasi lower court po yan. Ngayon, hindi po pwedeng sabihin nung lending, no, na hindi niya tatanggapin yung bayad nyo na partial kasi nagdesisyon na yung korte. Bakit? Okay, ito po kasi yan. Hindi po pwedeng magdesisyon ng korte nang wala ho yung presensya ninyo. Okay, maaari po, sige, nagsampa sila ng kaso, pero nakasampa pa lang po. Okay, dapat po nakatanggap kayo ng imbitasyon or ng summon. Okay? Kasi po doon sa imbitasyon na yun, nandun po nakalagay, no, yung statement of claims or meaning po, yun po yung kumbaga summary nung hinahabla ho sa inyo o yung claim nung pong kabilang partido. Okay? Nakasummarize po dapat lahat doon, nakalagay doon kung ano yung mga may kontrata doon, etc., etc. Okay po? Hindi ho po pwede yan na nagsampa tas nagdesisyon. Hindi ho ganun yun. Sa barangay nga po o, di ba? Pagka yung dalawang partido, no, may sigalot, o kailangan mag-meet silang dalawa Lalo ho sa korte. Okay? Ganito po yan. Kailangan meron ho muna kayong imbitasyon or ng summon. So, pag naka-receive po kayo niyan, no, kailangan po, sagutin po ninyo yan at puntahan po ninyo. Kasi,
Doon po sa small claims court yan, kumbaga, bibistayin or doon yan didesisyonan ni judge. Okay? Sa simula po noon, kayong dalawa po muna. Yung naghabla tsaka yung hinabla, pag-uusapin muna kayo ni judge noon. Kung magkakaroon man kayo ng ng unawaan na, ito na lang babayaran ko. Ganun ho. Kung may favorable na na pagkakasundo kayong dalawa, yun ho ang didesisyonan ni judge. Ngayon, kung talagang nag-usap na kayo at wala pa rin ho kayong napagtapusan, yan po papasok si judge, no? Yung pong proof or ebidensya po na isinabmit po nung naghabla at saka po kung meron man na ebidensyang isasubmit itong hinabla, yun po ang pagbabasihan ngayon ni judge. Okay? So, kung ano man po ang magpagdesisyon ni judge, final po yan. At pwede nang i-execute. Okay? So, wala hong magagawa ho yung kung sino man yung natalo ron. Let's say, nanalo po yung yung naghabla. O kung ano man po yung desisyon ni judge, dapat sundin po nung yun. Nung natalo. Okay? Ganito po, for example, may nanalo na. Napag-usapan, huhulog-hulugan. Hindi ho tumupad. Ito pong natalo ang partido. So, ito pong nanalo, maaari pong pumunta yan. No? Bumalik sa sa municipal circuit po. No? Para po manghingi or makapag-file po sa korte ng writ of execution. Okay? Para po ma-impose po yung desisyon na ginawa po ni judge. Kasi nagdesisyon na Ang nangyayari po, biruin nyo, judge na po ang nag-decide, ayaw pa rin sundin. May katigasan na ulo nun. So maglalabas po si judge ng writ of execution. Okay? Ang po noon, ang magpapatupad po ng writ of execution ay yung pong sheriff. Wala pong iba. Okay? Ito kasing mga bugo katabusadong online lending apps, sinasabi, meron na kaming writ of execution. Hindi ho sila. Sheriff po ang magpapatupad niya. Ngayon, ang pagpapatupad po niyan, maaari po yan garnishment of salary, garnishment nung sa savings account, or kung ano man po yung maaaring hatakin po sa inyong bahay. Kailangan i-present yun, hindi ho basta-basta yun. Now, eto po, kasi lagi may sinasabi itong mga bugo katabusadong online lending apps, paghahatak kami. Okay? May kasama kaming pulis, hindi ho pulis ang kasama, dapat po sheriff. At yung sheriff po ang magpapatupad. Malamang yan, yung sheriff, may kasama pong escort na pulis yan. Para lang ho, kumbaga, iwas gulo lang o whatever. Pero pagka ganun po na nangyari, wag na kayong manlaban mo. Kasi, korte ho ang nagpatupad yan Ngayon, dito po sa po ninyo, sa senaryo kasi ninyo, ang sinasabi ho kasi, hindi tatanggapin yung partial nyo kasi may desisyon yung korte. Paano ho magkakadesisyon yung korte? Kung wala ho kayo doon. Okay? Not unless nanalo sila by default. Meaning, nagpadala ho sila ng imbitasyon o ng summon. Wala hong tumanggap. Hindi kaya ni-refuse yung tanggapin. Okay? Or natanggap nyo man siya, hindi nyo pinuntahan. Malamang yun, okay? Manalo sila by default. Yun po lang ang nakikita kong senaryo na nagdesisyon si judge. Kasi kung yan nakahabla pa lang, nandun pa lang siya at wala pa naman lumalabas na na summon or ng invitation, hindi ho makakapag-decide si judge niya. Malamang ho, yung inutangan nyo na yan, nambablap lamang. Okay? Pag-usapan nyo na lamang po ng kasi hindi naman ho ganun kadali ang maghabla ng small claims sa small claims court. Mahabang proseso ho, akala nila. Kasi kailangan niya, may demand letter sila or kailangan gawin po na muna nila lahat. Yung kanilang effort, yung tamang pamamaraan po ng paniningil para po kayo ay masingil. Ngayon, kung nagawa na nila at wala pa rin nangyari, kailangan magpadala ho sila ng demand letter sa inyo. Okay? At yung demand letter na yun, ang proof na ginawa po nila lahat. Dapat yung demand letter ay tama. Hindi po yung mga gawa-gawa po nito mga bugo katabusadong online lending apps na pananakot letter na kung ano-anong batas na nakalagay. Okay? Ito po ang lang ko sa inyo. Ang korte po is kumbaga kakampi po 'yan ng tama. Okay, hindi po porket naghabla yung nagpautang. Tama na siya kagad. O siya na kagad ang papanigan. Paano kung may proof kayo na hinaras kayo?
O di syempre, kayo po ang papanigan. O di kaya na may proof kayo na malaki interest. O di ba, syempre, kayo papanigan. No, wag ho nating katakutan kung tayo po ay ihahabla no, ng mga nagpahiram po sa atin. Dapat po kasi totoo. Kasi lalabas ho doon ng pawang katotohanan eh. Kasi yung mga ebidensya po, ang pagbabasihan ni judge yan eh. Wala naman, hindi naman po pwedeng tatawasin, hindi ho ganun yan. Katagal ho nag-aral ng ating mga judge, di po ba? Para lamang ho sa mga ganyang klase ng So, gagawin ho nila yan sa tamang pamamaraan. Hindi ho yan yung papatakan ng kandila, isilipin ganun, hindi ho. No, kasi itong mga bugo katapusan ng online lending apps, hindi ho nila nakita yung tamang proseso po, no, nun sa small claims court. Walang alam kasi sa paniningil yan. Yung sa paniningil nga lang, hindi na nila alam eh. Pupunta pa sila sa small claims. Diba? So, paano magiging, anong credibility nila? No, I'm not saying po na, magaling ako sa, hindi ho. Okay, sumasama ho kasi ako, no, sa pagsasampa po ng kasong small claims. Kaya kahit pa paano may idea po tayo dyan. Okay, hindi ko sinasabing magaling ho ako. May alam lang po tayo. Kaya nga, di ba sinasabi ko, hindi po ako abogado. Kahit pa paano may knowledge po tayo dyan. Kasi napasama po tayo sa pagsasampa po ng kasong small claims. No? At alam natin, bago isampa yan, dapat yung lahat ng pamamaraan ng paniningil yung tama. Okay? Ang dapat sundin. Meron na tayong prohibition on unfair debt collection practices. Eh. So, kung alin man dun yung mga inilista, bawal yun. So, yun na lang po ang susundin. Kumbaga, bawal yung mangharas, bawal manigaw, bawal magmura, bawal yung magpanggap. No, marami yung bawal, nasa prohibition na ho yun eh. Inilista na po ng SEC. Itong mga bugo katabusadong online lending apps, kung ano yung bawal, yung pa yung sinusunod. Di po ba? So, ba't nyo paniniwalaan yung mga yan? Di po ba? Pag alam nyo po na kayo ang nasa tama, wag ko kayo matatakot. No, pero wag nyo rin naman tatakbuhan yung utang. Kasi syempre, meron tayong obligasyon dyan. Nahiram natin yan eh. Kung ano man po yung nahiram natin, balik natin, bayaran po natin. Ngayon, kung nakaranas tayo ng harassment o kung ano mang kawalang yaan, i-complain po natin. Meron po tayong mga sangay ng gobyerno na umaaksyon po dyan. Andyan na SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, PAOK. Andyan po sa aking description box sa aking YouTube channel, no, yung mga listahan po ng sangay ng gobyerno at saka po yung kanilang email address na po pwede niyong padalan po ng inyong complaint kung kayo po ay nasa probinsya. Ngayon, kung nasa Metro Manila naman po kayo, dyan no sa Pasay, puntahan nyo na lamang po para po kumbaga diretso nyo ng mai-file yung inyong complaint. Tapos, doon po sa nagpadala na, wag ko kayo maniwala dyan kung naisampa pa lang, wala akong desisyon ng korte dyan hanggang di ko kayo nagkikita. No? Kung ako sa inyo, makipag-usap po kayo sa kanila. Sabi nyo nga, babayaran nyo ng partial. Pero, make it a point, no, na yung pagpapartial po ninyo is meron kayong unawaan na magpapartial talaga kayo. Kasi baka mamaya, magpartial kayo, mabaliwala lang ho yung inyong bayad. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.